Hi, meron akong magandang naisip. Kasi dati hindi ko pinapansin 'tong mga 'to kasi parang nakikita ko, walang actually bearing, no? Kung ikaw ay may anxiety disorder at nagtatanong ka about food, ano yung mga bawal sa'yo, yung mga ganun, no? Ano yung mga supplements dapat, ako personally, no, at base na rin sa cognitive behavioral therapy na may kinalaman ng utak sa katawan, sa feeling, emotion, behavior, at pwede silang yung katawan, kapag may sakit, you feel sad. Okay? Kapag yung katawan, nagpapalpitate yung puso, you'll think anxious thoughts. No? So, konektado sila. Not necessarily sa utak ng gagaling agad-agad, pwedeng sa katawan muna, tapos mag-iisip si utak. Pwede rin si utak muna, matatakot ka. So mga ganon. So ngayon, base dun sa mga tanong about food, for example, yung kape. No? Yung kape, mga energy drink. Pero syempre, pag mga process, iwas na tayo dun. May anxiety ka man o wala, huwag tayo kumakain ng mga processed food. Umiwas doon yung mga processed, mga hotdog, mga dilata, yung mga noodles, lalo na yung mga noodles. Kung wala kayong pera, imbis na mag-noodles kayo, mag-munggo kayo. Yun ang pinaka-healthy. Mataas yun sa mga kung ano-ano, munggo, malunggay, mamitas kayo dun sa mga kapitbahay ninyo. Yung sardinas, mukhang may promising, no? May mga study ngayon, yung mga sardinas, no? Na mukhang maganda siya, no? Yung isdang yun, no? Anyways, so pero wag niyong munang paniwalaan on that kasi gusto ko munang ma-prove din kung talagang effective ba yung sardinas. But there are really studies na maganda daw yung sardinas. Wag niyo kunin sa akin. Anyways, sige, no? By the way, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Anong specialty nun? No? Yun ang gold standard ngayon sa larangan ng psychology, no? Ng mga doktor, ng science, no? Evidence-based kasi siya. Ibig sabihin, proven na effective. At may certificate ako nun. Okay? Ibig sabihin, umattend ako ng class nun. Okay? Mahal po yun. Napakamahal. Pero dahil tulong ito, kayo magsabi sa akin magkano yung kaya ninyo. Pwede kayo mag-message sa akin. Kapag fair sa oras, sa aking skills at sa aking certificate, pagbibigyan ko kayo. Schedule natin. Pero actually, ang dami na nga. Medyo pila na. Actually, today, as of March 6, ang open ko na lang is March 23 onwards. 7 a.m. or 7 p.m. Yun na lang. At hindi rin pwede sa weekend. So kung interesado kayo, mag-message kayo sa akin at pila talaga. So may bayad po, no? May bayad para klaro. So mabalik tayo. Sample kape. Yung kape, yung caffeine na laman ng kape na iniinom natin, no? At kung magkakape pala kayo, gusto ko brewed lang, ha? Ayoko may asukal, may gatas, walang ganun. Pure black coffee. Hindi pwede yung mga na sa sachet. Kailangan brewed. Marami sa mga probinsya, sa Bacolod sa amin, 15-15 lang yan. Tatambay ka dun, 15 pesos, brewed coffee na yon. Anyways, so ang kape or ang caffeine na laman ng kape, marami yung caffeine, meron din yan sa mga chocolate, no? Ang caffeine, nasa Coke nyo rin, no? Meron din yan. So, sa mga natural, kape, cocoa, may iba pa, no, na may mga caffeine. Okay. So, ang effect niya talaga sa katawan, ang magandang effect niya sa katawan ay nagpapa-alert siya sa isip, lalo na kung pupuyat ka na, kakape ka, alert ka. No? Kakailanganin mo yun, lalo na kung mga estudyante ka. Okay? Pero ako, kami pamilya, hindi kami talaga nagkakape. Nagkape na ako nung matanda na ako. Doon ko na siya na-appreciate. Ngayon, nagkakape talaga ako for the health benefits of the coffee. Pero, napaka-sensitive ko po sa kape, mga kaibigan. Uminom na ako ng kape, nagkamali ako halimbawa ng oras, nakalimutan ko. Ngayon, uminom ako ng mga alas 3, wala na akong tulog niyan sa gabi. Asahan mo. So, ngayon, may anxiety disorder ako, di po ba? So, well, ngayon wala na. Pero dati, sabihin. Kaya nga nakakainom na ako ng kape ngayon. So, ang kape talaga nakakapalpitate. Nakaka-energized siya. So, sa mga taong walang anxiety disorder, gusto nila yon. Gusto nila pagising nila, gising na gising sila.
yun ay gawa ng kape. Pero sa isang taong may anxiety disorder, yung alertness na yun, natatakot sila dun sa pakiramdam na yun. Yung palpitation, kasi iniisip nila, baka ma-heart attack ako, baka ma-stroke ako. Sa isang taong walang anxiety disorder, gusto nila yun. Gusto nila yung alert sila, yung palpitation nila, kasi buhay sila. Kasi hindi nga nila nakikita yung palpitation. Ang nakikita lang nila is energetic sila, buhay sila. But sa mga tao may anxiety disorder, nakatutok din sila dun sa mga negative na nangyayari. But ang key is, kung halimbawa ako specifically, alam kong may nervyos ako buong araw pag nagkape ako. Pero hindi ako miserable. Tinanggap ko yun. Tanggap ko lang na nervyos talaga ako, visit na kape to. Ganun talaga eh. Pero kasi, iniisip ko naman, hindi naman siya nakakasama sa akin. Kasi, ano lang din yan, may, kumbaga anong tawag dun sa life niya? Something life yung kape sa katawan. Ibig sabihin yung bisa niya, no? Mga 6 to 8 hours ata yung kanyang mawawala siya after 6 to 8 hours. Kaya ini-eksakto ko na kapag kunyari, alas 9 ako matutulog, dapat wala na akong 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dapat 1. Kaya ang kape ko sa umaga. At hindi rin ako pwedeng uminom ng kape na diretso kape. Kailangan may laman tiyan ko. Kasi pag hindi, talagang pati katawan ko nangangatog. Bakit? Kasi may mga tao na meron silang enzyme na nagbe-burn ng caffeine. Ibig sabihin, kahit ilang kape inumin nila sa araw, walang epekto sa kanila. Pero kasi ako, I don't think meron kami mga enzyme kasi hindi naman kami talaga nagkakape sa pamilya. No? So, wala ako noon, kaya talagang ramdam na ramdam ko yung nervyos ng kape na yun. So, ang tanong, talaga bang nasa pagkain, lumalabas ang sintomas? Ganito. Dahil alam mong magpapalpitate ka, pero kung nasa isip mo, gaya ko, na healthy naman ang kape, epekto niya lang talaga sa katawan yon, then hindi ako takot. Hindi ako miserable na ano to nararamdaman ko. Kasi alam ko nagkape ako. Tinanggap ko siya sa katawan ko ng mga discomfort ng kape na yon. Gets nyo? So, pero kunyari, hindi nyo talaga kaya doon nyo ako makakausap. No? Doon ko kayo matutulungan. Kasi yung gaya ng mga ganitong ideas na scientific, then matatanggal natin yung takot ninyo. Gaya ko, talagang nininerve. Araw, ang kulit ko talaga, nagkakape talaga. Hindi pa yun. May matcha pa ako kasi healthy rin yung matcha. Okay? So, again, it's really on how you interpret your narrative doon sa mga nararamdaman nyo sa katawan. Sino ba namang hindi matatakot kung iisipin mong cancer to? Tapos hindi naman cancer. Sino hindi matatakot? Diba? Kung sinasabi mo sa utak mo, may malubha kang sakit dahil sa nararamdaman mo, sino hindi matatakot? Pwede naman actually, nahihilo ka. Gutom ka pala, hindi ka kumain. Nanginginig katawan mo, paano bumaba na yung sugar mo? Lalo na kung may edad-edad ka na. No? So, hindi ibig sabihin, nasa danger ka. Ganun lang talaga yung katawan natin. Kapag uhaw din, dehydrated, nakaramdam tayo ng mga simptomas, pero hindi yun ibig sabihin may malala tayong sakit. Ganun lang talaga yung reaction ng katawan natin. Gets? Halimbawa, yung sinasabi kong famous kong sample na mangga, imagine ka nga lang na mangga, wala naman totoong mangga, mangangasim ka na eh. Imagination lang yun sa utak. Hindi ka kape, uminom ka pa eh. Yung mangga lang, mag-imagine ka, nangangasim ka na. Hindi ka naman kumain ng mangga. Gets? Okay, so doon ko kayo matutulungan, no? Ang dami kasi mga maling pag-iisip, no? So, usap tayo. Andito po, ayan, i-message nyo ako dyan sa taas, no? May bayad po, tandaan ninyo. Pero dahil tulong nga ito, kayo magsabi sa akin kung magkano. At kung fair, why not? Pagbibigyan ko kayo. At dapat diagnose ng doktor. Ang effective lang ang CBT kapag walang totoong mga physical na sakit. Kailangan, ang problema lang is yung mental. At ang daming mga maling kaalaman, kulang na kaalaman, kulang, wala talagang kaalaman at all, at hindi nag-iisip. Kapag yung apat na yan, meron pa dyan, kahit isa lang, matatakot ka. Pero kung may kaalaman ka, tama, at nag-iisip ka, then yung takot mo mawawala. Okay?
Klaro po ba yon? Sana nakatulong ito. Share the video para makatulong tayo sa mga kapwa natin. Okay, bye. Thank you. See ya.